Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah kay Senator Amy. Pero alam niyo po sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yun ang
Yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, tas isang sinurrender? Ano ba po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. At mabalik tayo dito sa obstruction. Alin ba talaga? The contingencies are there, ma'am. Hindi na sinasabing wala talaga kaming alam at wala kaming pinaghahandaan. May contingencies tayo, ma'am. So it's always there. So you're part of the saying that PNP. it was just general contingency planning, Yes, ma'am. no specific incident was anticipated. Although, sinabi rin ninyo, anticipation ko na yan. Pagdating nung mga... Anticipation ng warrant ng ICC. That's very specific po. Ma'am- Hindi siya generic contingency planning. Opo. Part na ho ng aking trabaho na ma'am yan, nakita ko na, sabi ko, naku, paano pag nautusan ako bigla, lumabas ang warrant at i-implement ito. Nasa Hong Kong ang ating subject. So, that's all part of the anticipation already and the So in contingency fact, there was a planning. plan. Ma'am? So in fact, there was a plan. There was a- Kasi nag-anticipate na kayo na In-adjust na lang. magkakaroon ng warrant. Ina-adjust natin ang contingencies, ma'am. Ina-adjust ko ang contingencies so that pagdating ng specific na order Kayo sa lang ang akin, nagplano mag-isa sa buong PNP. I'm the head of the CIDG, ma'am. I have, Pero kayo lang ang nagplano I have ng 2,000 operation. people. I have 2,000 people under me. Sir. I understand, General. And we respect the CIDG for its outstanding track record. Kaya lang, tinatanong ko lang, kasi sinabi ninyo na iba-ibang grupo ang nagkumpune ng task force o kung ano man ang tawag doon, na iba-ibang bahagi ng PNP, hindi lang naman CIDG, kasi ayaw ninyong tawagin na CIDG operation. Sino-sino pa ang kasama sa planning dito sa anticipation ng ICC warrant? Thank you very much for the praises to the CIDG, ma'am, first and foremost. Ako rin, ma'am, ang naglabas ng mga request na ito po ang mga components na kailangan, ang mga makakailangan ko at Sino-sino ma-engage po? just in case na ito ay it will come down. So if you have seen, meron doon mga Special Action Force, kasi nga, ni-request ko ang mga yon. I requested them through the Chief PNP. Sir, I need Special Action Force. I also need the NCRPO to stand by on alert na ang kanilang mga civil disturbance management ay mag-ready rin just in case na magkaroon ng mga rally, magkaroon ng mga mass movements. Ready rin kami So kahit papano, hindi totoo na walang plano kasi may anticipation ka na eh. At saka definitely, ma'am. nananawagan ka na sa Definitely. iba't ibang tropa. Definitely, we are denying that plan from the context of being sinister and really plotting against the former president. It's not like that. We are just making sure that the PNP will be up to its mandate of protecting the peace and order and the well-being of the citizens, even though this an event as controversial as this goes down. So Chief Marbil, tama ba inauthorize ninyo na tawagan yung iba't ibang pangkat ng PNP si General Torre? Siya nang namahala ng lahat. Ma'am, ako po ang in charge po ng Philippine National Police. I just ordered General Torre to prepare. Yun po yung contingency natin. Kasi we heard from the news coming from the former president that there will be an ICC. That's Pero coming- iba-iba na yung mga grupo na tinatawagan niya, hindi na si IGG lang. That's ma'am, dun sa atin sa ano natin, meron po yung power ng CIDG that's really to help from other units po. Okay naman po sa Philippine National Police po yan. Okay, eto naman tayo sa mga nangyari doon sa Villamor na, no, sa 250th. Ano na ang nangyari doon? Gusto lang natin malaman at itatanong kung anong nangyari dahil nandito na tayo, no? Umabot na tayo sa Villamor. Was there a time na may binantaan ka o tinakot o pinagsabihan kung sino man doon? At the end of the day, ma'am, everything that happened in the 250th wing is for the purpose of bringing the former president to the plane peacefully. So, nandun yung continuum on the application of forces. So, nandun yung
pakiusap muna na ginawa namin simula pa nang siya ay ma-take into custody up to nang isasakay na siya. So, continual forces, pakiusap and everything. And kailangan there's always a time to tell them that... Parang hindi na pakiusap ang nangyari. Yes, ma'am. Kasi inaresto na ninyo si Attorney Medialdeo, sabi ninyo, obstruction of justice, tama? Force continuo, ma'am. At Na hindi sinabi na nila sa ninyo pakiusap. doon sa last hearing natin, under oath, sinabi naman ninyo na talagang hinandcuff ninyo at binasahan na ninyo ng Miranda, Because tama? on the force continuum, ma'am, pataas ang application of force. Pinakiusap ko, 10 oras na nakikiusap, hindi masunod, and alas 12 na, mag-alas 10 na, lilipad ng aeroplano, Pero teka, in-elevate ko ng konti. So, I became nandidiin ka forceful na. at that time. Okay. Pero ang tanong, bakit inaresto? May paghadlang ba sa proseso ng batas? May tunay ba na obstruction of justice? May panahon ba na pinigilan ni E.S. Medialdea kung sino man testigo na magsalita? Binago ba niya? Sinira ba niya yung mga dokumento? Tinago ba niya ang makakatakas na suspect? Lahat ng obstruction of justice, may pekeng pangalan ba na binigay? Pinagtatanggal niya na paglitis ng isang krimen, lahat ba yun? Talagang obstruction of justice. Alin bahagi dyan ng obstruction? Ang specific po ng ginawa ni E.S. Medialdea para siya ay aking arestuhin sa obstruction of justice, he prevented me from taking physical custody of President Duterte so that he can be boarded on the bus that will bring him on the plane. Yun na, ma'am. Kaya part yun, I read him his right. Kaya pataas na pataas, ma'am, ang level ng... So talaga How did he prevent you? Kasi ang nakita ko naman, naglagay lang naman siya ng upuan dun para upuan ng dating Pangulo. He is placing himself between me and the former president, ma'am. Umarang siya. Kaya ba niyang harangan yon? Daan-daan pulis ang kasama mo? Ako, ma'am, ang personal na hinarang niya, which is kailangan ko siyang alisin so that I can actually order my men to take custody of the former president and bring him to The Hague. Ang dami-dami po ninyo. May kakayahan ba o kapangyarihan si E.S. Medialdea na hadlangan ka at yung libo-libong kapulisan na dalhin si PRRD sa Hague? Yes, ma'am. Kasi nung nandun siya, hindi namin nagawa. Pero inaresto ko siya, nagawa namin, ma'am. Tama ba yun? Klaro ba kayo na ang ginawa lang, ang sinabi nyo sa last hearing, ang sabi ninyo, he was blocking my way, preventing us. He placed another chair at the side of the president for the former president to sit. Yun lang, naglagay lang ng upuan. Obstruction of justice na ba yan? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, kung hindi siya umalis doon, hindi namin talaga maisakay sa bus si former president. Kaya nga... Dahil lang sa isang upuan? No, ma'am. Pag umupo siya uli, problema na uli yun, ma'am. Paano namin siya mapalakad? Di, bubuhatin namin siya. Libo-libo Which is, I really naman don't kayo. want to do. Yes, ma'am. Apakaklaro naman sa PD 1829. Yung obstruction of justice, iilan lang naman ang patakaran, ilan lang yung pamamagitan para obstruction. Wala namang sinasaad doon na, lalagyan mo ng upuan para maupo yung matanda. Meron bang ganun? Ma'am, basta ang bottom line lang po dito, ma'am, after he was removed from the area, wala pang 5 minutes, ma'am, the former president said, let's go. Kaya siya ay sumakay ng What bus. particular mode? Wag mong gawing justification yan na General Torre na porque na-handcuff mo na si A.S. Medialdea, 5 minutes, nadala mo na kaagad si Pangulong Duterte sa aeroplano. Ang tanong dito ngayon, yung pag-handcuff mo ba, anong justification mo? Yun lang naman, bakit? I stand by it, sir. I read him his rights and tell him what law he's violated, and I arrested him and told him exactly what is the basis of my arrest for him. And lawyer siya. Sumama naman sa akin, sir, ng maayos, si A.S. Medialdea. Actually, hindi ko na nga Sino hindi nailagay sasama doon? Kadami ninyo doon. Kaya nga, sir. Na ninyo. Ganun lang talaga, sir, siguro. Dahil there's really a need to put an end on everything at that night na kailangan matapos na yung situation. Balik tayo. Ilang beses mo na inulit-ulit. Hulihin si President Duterte at dalhin sa daig. Yun talaga mission mo. Yes, sir. Sino nag-order sa'yo? The Chief of the Philippine National Police, sir.